Good morning mga ka-DG. For today's vlog, samahan nyo ako. Ano natin to, check natin kung okay ba ipang daily use si Griffin natin. Siya si Frey rin. So yan, time check 7:14 AM. Yung odometer natin is 209 kilometers. Takbo niya. Let's go. So ang travel natin is from Manila, dun sa tinutuluyan natin, papunta sa ating trabaho. So sa Quezon City lang naman yun, lapit-lapit lang dito. So ayan. Okay ba pang daily si Griffin para sa akin? So basically si Griffin, pagdating sa daily use niya, wala naman akong masabi. Unahin na natin sa performance niya. Okay na okay, makakasabay dito sa city driving. I think kahit sa ano pa to, sa malayuan, okay na okay. Malakas siya actually. And the second one is kung komportable ka ba sa habang dinadrive mo tong motor mo. So pagkaalis mo doon sa point A, papunta ka sa point B, kung hindi ka ba nangangalay, hindi ba masyadong masakit sa katawan mo, yan. So para sa akin, okay, napakagaan niya, napaka-komportable niya, napaka-smooth niya dalhin. Wala kang kapagod-pagod dito. Parang gagawin mo na lang isa, magbalance ng motor mo, tapos magpiga ng throttle, magpreno yan. So, ganun ka na lang. So na basis ko pala yan is galing kasi ako ng manual. So alam niyo naman, yung isa nating motor is si Egress. Siya yung Raider 150 Fi natin, na syempre may kanya-kanya silang kanya-kanya silang style. So hindi natin sinasabi na inaayawan natin si Egress na ganun siya kahirap i-drive, pero yun ang niya, kumbaga yun ang aura niya. Made for speed siya, diba? So hindi natin yun. So ang katangay niya na mabilis siya, talagang wala tayong masabi dun. Mabilis, maporma, yan yung mga niya. Tsaka iba pag nakasakay ka talaga sa Raider. Yan na yung Raider natin, syempre na-set up naman natin yung kahit kakaunti. Ayan. So pag sa kalsada na yun, parang flexing na lang yan. Tiis pogi, ika nga. So naano na natin performance, tapos yung niya, comfortable, yan. Sa reliability, okay, napaka smooth. Mag 1 week na siya sa atin. So far sa takbo niya, okay pa naman, wala pinagbago. Yung nga lang, nung unang-una to nakuha natin, so 1 day pa lang, ni-report na agad natin yung baterya niya. So kasi parang lumang stock yung baterya nito, na-stop. So nag-ano siya, nagdi-discharge siya agad, hindi na siya nag-i-store ng mga charge. Okay, ito na, dire-diretso na. Mga basic, mga minor lang naman yun, diba? Pinalitan naman, so under warranty, mabilis din ang response ni Kasa, pinalitan agad. Okay, yan, nagagamit na natin siya. Then i-travel na rin natin to from Manila to Cavite, dito Manila, ayan. Siya pa din. So portability, performance, ano pa ba, looks, ayan, syempre pang araw-araw mo dapat may looks, diba? Okay na okay, looks niya talagang tinginan talaga yung kasi syempre hindi pa sila masyadong familiar dito na pa yan, nahihiwagaan pa yan, kaya nakikiyosyoso. And then the same time yung color, color variant niya. So
ang pagka sporty talaga tingnan ng ano, nung variant ng mga colors niya. O dito sa atin is yellow blue. Ayan. O ang ganda ng tignan, lalo yung likod niya, yung patusok niya, pakulupit tignan ng yellow doon. So nung one time dinala ko to sa ano, sa mga shop ng ng puro Yamaha. Pinagkaguluhan, tinanong nila kung bagong labas daw to ng ano, Aerox, kung version 3 na daw to ng ano, ng Yamaha, yung nilalabas nila ngayon ng mga turbo, ganyan ganyan. Hindi Yamaha yan, gripping yan. Gulat sila kahugis talaga, ha? Well, sa performance compare sa may Aerox, hindi ko pa masasagot dahil hindi naman tayo nakasakay o nakagamit pa ng matagal ng Aerox. Meron akong Aerox na nagamit sa barkada, pero naka Malaysian concept yun. So hindi mo rin siya magamit ng kagaya ng ganito na normal. Ano lang yun, takbong gala lang yun. Ito malapad ang gulong niya. Ayan. Ano pa malaki pa, mabilog. So medyo na-distribute yung impact pag sa mga kalsada, at saka yung hindi siya masyadong mapalag. Ang ano ng kain nila, ayan o, yung mga truck na ganyan, ang ano ng kain. Lalo na pag may truck. Ayan, ready na tayo. Bakit po? So sa ano position naman natin yung pagbalanse natin sa motor natin, okay, pero medyo mataas yung kasi upuan niya eh. So tiptoe talaga tayo. Height natin 5'3", nakatiptoe tayo. Pero once na naibalas mo naman na, wala na, hindi mo naramdam yung ano ng motor. Hintay lang tayo ng stoplight. Signal light, ayun yung signal light nya. Tapos sa display nya ganda dahil sobrang laki nung ano. Hindi mo anong alam dito kung gigilid o hindi. Saka dito sa mga likod-likod ng sasakyan. Okay, off na natin. Morning. Yeah, ang off naman niya ganun lang. Seat ulit, buksan. Gamit natin, kuhanin na, diba? Pagandaan nito, dagdag na lang din yung ano, yan o, compartment nya. Yung mga dala laptop, pwede mo ilagay dyan. Okay, okay, yan na. Yan, lock na. Then susi, okay na sa atin. Ganun mo lang, off, tapos na.